Ayon sa Awit 147 verses 1 to 3 and verse 7, purihin si Yahweh. O kay sarap umawit at magpuri sa ating Diyos. Ang magpuri sa Kanya'y tunay na nakalulugod. Ang lungsod ng Jerusalem muli niyang ibabalik sa kanyang malingkod na natapon at nalupig. At ang mapusong wasak ay kanya ring lulunasan. Ang natamo nitong sugat ay bibigyang kagalingan. Umawit ng mga imno at si Yahweh ay purihin. Purihin ang ating Diyos at ang alpa ay tugtugin. Purihin si Yahweh. Amen. Mga labi ko, O Diyos, sa'yo aawi. Ika'y papuri.
presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananapig na makita luwalhati ng iyong mukha. Ako ay narito ngayon, naghihintay, inaasam-asam presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananapig na makita luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananapig na makita muli mong pagbisita. Panginoon Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong baguhin mo aming buhay, Panginoon, ito'y iyong iyo. Ako ay narito ngayon, naghihintay, inaasam-asam presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananapig na makita luwalhati ng iyong mukha. Ako ay narito ngayon, naghihintay, inaasam-asam presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananapig na ba kayo? Nananapig na makita luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananapig na makita muli mong pagbisita. Panginoon Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananapig na makita muli mong pagbisita. Panginoon Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Ano bang sayo? Malaya ka. Pinupuri ka namin, Lord. Ano bang saya? Sigaw na nga, sa galak tumatawa, nananapig na makita muli mong pagbisita. Panginoon Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Greetings, mga kapatid, bilang panimula, kung ikaw ay makakita ng dalawang sako ng uling at ng diamond o kahit ng isang diamond lang sa daan at ito'y walang may-ari, ano ang iyong pipiliin? Bakit ang uling o kaya bakit ang diamond?
siguro majority sa atin talagang yung pipiliin ay yung diamond. Sa kanilang structure, obvious naman 'di ba na mas matigas ang diamond kaysa sa uling. Pero saan ba ginagamit ang uling? Sa pagluluto o kaya sa pagpapatakbo ng makina. Saan naman ginagamit ang diamond? Madalas, pampalamuti. At kung pagkumparahin natin ang dalawang ito, di hamak na sobrang may halaga ang diamond. Pero sa tingin niyo po, may pagkakapareha ba ang uling at ang diamond? Kung mayroon, ano ito? Alam niyo ba na ang komposisyon ng uling at ng diamante ay pareho? Ito ay yari sa sangkap ng karbon. Ang pangunahing sangkap ng uling na mineral ay nakabatay sa karbon at ganon din naman ang diamante. Pero ang kaibahan, ang diamond ay nabubuo ito sa ilalim ng lupa sa pamamagitan ng mataas na temperatura at ng pressure. Samantalang ang uling ay hindi. A diamond is just a piece of charcoal that handled stress exceptionally well. Ang brilyante ay isang piraso lamang ng karbon na mahusay pangasiwaan ang stress o yung pressure na dulot ng lupa. Matapos ang tatlong paghahalin tulad ng Apostol Pablo na isinulat niya kay Timoteo, bilang mga tagasunod, tayo yon ng ating Panginoon Kristo, ang nais niya ay maunawaan natin kung ma-handle natin ng tama ang mga pressure sa ating paligid. Pag ma-handle natin ito, magniningning tayo na katulad ng diamante. Mabigyan din natin ng lugod ang Panginoon at matatanggap natin ang reward sa hinaharap. Kaya ito ang karugtong na pahayag niya mula sa 2 Timoteo chapter 2 verse 7. Ang sabi niya, isipin mong mabuti ang sinasabi ko sa iyo at ipapaunawa sa iyo ng Panginoon ang lahat ng ito. In English translation po, consider what I say, for the Lord will give you understanding in everything. Pagpalain salita ng Lord. Dakilang Diyos sa aming Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong kabutihan at kadakilaan sa aming mga buhay, kung paano po kayo, Panginoon, kumilos sa amin sa mga nakalipas na araw, kung paano po kayo naging matapat, kung paano po kayo nagkaloob na iyong pong biyaya, habag maging mga pagpapala po sa amin. Ang aking pong dalangin na sa amin pong pag-aaral ngayon ng iyong banal na salita, bigyan niyo po ng pangunawa ang bawat isa. At ganoon din po, O Lord, Holy Spirit, naway kayo po ang siyang kumatagpo sa aking mga kapatid. Nang sa gayon nga po, ang inyong pong mensahe ay hindi masayang. Bagkus nga po, ito'y magdulot sa bawat isa po sa amin ng transformation. Mabago ang aming pong layunin, ang aming pong puso, ang aming pong interes, ang aming pong kaisipan. At kayo po ang maging sentro po ng aming pong mga buhay. Panginoon, ganoon din po ang iyong abang lingkod ay itago mo sa iyong likuran. Kaya lamang siya mabigyan po namin ng lulhatit parangal. Ito ang aking panalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Mga kapatid, ang ating pong tatalakayin ngayon na tema ay unawaing mabuti ang pagiging disipulo. Batid natin na ang pagiging disipulo ng ating Panginoon Kristo base sa ating mga natalakay na ay hindi ito madali. Ito'y may hinihingi sa atin. At kabilang sa hiningi nito sa atin ay yung ating commitment. Commitment saan? Commitment sa consistency sa ating pagsunod at pagpapasakop sa Kanya. Despite sa kabila ng anumang uri ng krisis o pressure na ating kahaharapin. Ang ating panukala ngayon ay ang Panginoon ang magbibigay ng gantimpala sa mga anak niyang nagpapakumbaba na nauunawaan ang kanyang kalooban at ginagawa. Wow! Praise the Lord! Last week mga kapatid ay pinag-isipan kong mabuti kung yung talata ba ng verse 7 ay pagsamahin ko siya doon sa verse 6 bilang ating pag-aaral na gagawin. Pero mayroong impression na ibinigay sa puso ko ang talatang ito. Kaya naman, binukod ko sila. That's why nakaraan isang verse din ngayon, isang verse ulit. Pero
Dito, base sa ating konteksto, ito po ay magkakasama. So magkakabit-kabit, iisa lamang ang nais na ipahayag ng mensahe. Kaya kung naalala nyo yung pahayag ng Apostol Pablo, ang sundalo, ang kanyang layunin ay bigyang lugod ang kanyang pinuno. Ang atleta naman ay may disiplina sa kanyang sarili. Samantalang ang magsasaka ang siyang unang makatanggap ng gantimpala. Dahil dito, at saka dahil ito'y magkakadugtong, ang mensaheng ito ay may kinalaman sa ating panukala na sa kabila ng anumang pagsasanay na ito na mayroong dulot ng pressure, kung manatili tayong nagpapakumbaba at ginagawa ang kalooban ng Diyos, tiyak na tayo ay makatatanggap ng gantimpala. Amen? Itong ipinahayag ng talata sa New American Standard Bible na translation. Ang sabi, "Consider what I say, for the Lord will give you understanding in everything." Ang salitang consider ay mula po sa Grego na noeo, means to put one's mind, to fix one's mind upon, to think about carefully, to give careful examination with a view to discerning and arriving at a judgment or conclusion. The idea is to ponder or examine attentively or deliberately. Dito po mga kapatid, sa ibinigay na kapahulugan na ang noeo ay ilagay sa isip, ayusin ang pag-iisip, pag-isipang mabuti, magbigay ng maingat na pagsusuri na may layuning magkakaroon ng pangunawa at dumating sa isang paghatol o conclusion. Ang ideya ay pag-isipan o suriin ng mabuti o kusang suriin. Ang anong suriin? Yung isang bagay. At dito sa ating teksto ay yung isinulat ng Apostol Pablo. Hindi lamang itong particular na talatang ito, kundi maging sa mga nauna pa niyang naisulat. Kumbaga, ipinarating ng Apostol Pablo kay Timoteo ng ganito, "Timoteo, aking anak, ang pagiging lingkod ni Kristo ay may mga mararanasang pag-uusig at paghihirap na mapagtiisan kung may disiplina ka sa sarili. Kaya pag-isipan mo itong mabuti. Huwag kang matakot." Okay, pwede rin ganito, "Timoteo, aking anak, kailangan buo ang iyong pagsunod kay Kristo sa kabila man ng pag-uusig at paghihirap upang ikaw ay makapagtapos ng maayos at matanggap mo ang gantimpala. Kaya pag-isipan mo itong mabuti, ang iyong kapasyahang sumunod sa Panginoon." Ang ganitong mensahe po mga kapatid ay applicable rin naman sa atin. That's why, let us consider what Apostle Paul say. Ilagay sa ating isip, pag nilay-nilayan natin mabuti, suriing mabuti, at magkaroon tayo ng pangunawa upang dumating tayo sa isang makatuwirang pagpapasya. Hindi yung agad-agad, hindi yung, kumbaga, walang saysay yung ating mga ginagawa. Na pag dumating nga naman sa iyo, ay kailangan mong mamili na halimbawa, mayroon mang problema, mayroon mang pag-uusig, kung sakaling ikaw ay papipiliin, ang sumunod ba sa Diyos o yumuko sa pagsubok? At ito'y dapat ilang bisis o makailang ulit mo dapat na pag-isipang mabuti kung anong gagawin mong pagpapasya. Sa simpleng pananalita, kung mayroong pressure, mayroon kang pressure na kinakaharap, may mga tinatanggal sa iyo ang Lord upang ikaw ay maging makintab pa. Ibig sabihin, may mga inaayos ang Lord sa iyong pag-uugali hanggang sa ang maiwan na lamang ay ang pagiging Christ-likeness. Wow! Naalala mo yung tatlong illustration na hango sa pang-araw-araw na buhay na ibinigay ng Apostol Pablo na mismo sila po ay mayroong tiyak na layunin, pag-uugali at disiplina na kanilang ginagawa. Kung suriing mabuti, ang mga iyon ay nagpapahiwatig ng pagtitiis, pagsasakripisyo sa sarili at pagpapagal sa hirap. Ang individual na ilustrasyon ay may mga natatanging layunin, pero mayroong isang kadahilanan. Ang una ay ang bigyang lulahati ang Panginoon. Ang pangalawa ay makatanggap ng gantimpala. At
ito'y sa tamang panahon. And then pangatlo, maging kabahagi sa bunga ng paggawa. Kung gayon, dito pa lang, dapat naunawaan na natin bilang mga disipulo ni Kristo kung ano ang hinihingi sa atin ng Panginoon. Sa madaling sabi, ikaw bilang disipulo ni Kristo ay dapat nauunawaan mo itong mabuti na ikaw ay di nabubuhay dapat sa iyong sarili, either sariling interes, sariling hangarin, sariling layunin at pagiging makasarili. I do believe, kapatid, na ito ay naunawaan mo ang gampanin ng pagiging disipulo. Pero ang tanong, na isasagawa mo ba ang kalooban ng Diyos? In this case, nais ko lang ipaalala, kapatid, na naligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. At ang ating gawa o mga mabubuting gawa ay hindi yan basihan ng ating kaligtasan, kundi ito'y basihan na bunga dahil tayo'y ligtas na. Amen? Dahil dito, ang tunay na pagpapasakop at pagsunod sa ating Panginoon ay nakikita dapat sa ating makatuwirang gawa. Kaya ang tunay na anyo, mga kapatid, sa isang disipulo ay hindi makasarili, hindi makamundo, hindi makalaman, hindi tamad, hindi nag-alinlangan, hindi pasaway, at hindi nagre-rebelde. So kapatid, kailan mo buong puso na isuko ang iyong buhay upang maging disipulo at maglingkod sa Diyos? Kung di mo pa lubos na naunawaan ang preparation at trabaho ng isang disipulo, kung di mo pa lubos na unawaan kung ano ang tunay na ugali at layunin ng isang disipulo, ang pahayag ng talata ay ganito. Dito sa verse 7, ang sabi, "For the Lord will give you understanding in everything." So, nakita niyo po, ito'y nagbibigay encouragement sa atin na dapat maging habitual practice ang pagnininilay at pag-aralan ng salita ng Diyos, sapagkat ang ating buhay o maging ministeryo man, pagdating sa gawain sa pagpapalaganap ng salita ng Panginoon, tayo bilang mga alagad ay meron tayong responsibilidad na ginagampanan. Meron tayong bahagi ang tayo'y maging instrumento. Pero higit sa lahat, meron din ang Diyos. And that's why Apostle Paul's word, "For the Lord give you understanding in everything." Na dapat kung nauunawaan natin ang katotohanan ito, yung katotohanan ng illustration sa mga naunang ipinahayag ng Apostol Pablo, ay dapat atin ng isinasagawa, isinasapamuhay. And by the way, baga naisip nyong masyadong formal na pagpapalaganap ng salita ng Diyos o pagdidisipulo na kinakailangan ay graduate ng Bible School o mayroong degree na natapos. O kapatid, hindi matatawaran ang mayroong ganitong degree o natapos dahil sa kanilang inilaan na pagsasanay. Pero sasabihin ko sa inyo na ang pagdidisipulo ay pagsasali ng salita ng Diyos sa taong iyong kilala o ating kilala at inamahal. Sa inaaral namin ngayon na discipleship, binigyan pa kahulugan ng author na discipleship is all about transferring the Word of God into someone we know and love. Ito'y paglilipat o pagsali ng salita ng Diyos sa iyong kilala, lalo na pag iyong iniibig o minamahal. Siyempre, kabahagi yung sa pamilya, di ba? And the very first discipler sa inyong anak ay dapat kayong mga magulang. Example, nabasa mo sa araw na ito ang John 3:16. Hindi mo na kailangan sabihin sa kanila na halika tayo, umupo tayo ng 2 oras at mag-aral. Although maganda sana pag ganun yung setup, pero kung tayo man
ay nagbabiyahe, naglalakad, nagsasaing, nagwawalis, naglalaba, o ano man yung ginagawa, you will find a way to share sa iyong naging devotion that day. Maging habitual practice mo siya. In this case, you are transferring the Word of God to whom you know and love. Inilipat, isinalin mo sa Kanya. Sa simpleng pag-uusap, di ba? Sa simpleng pag-uusap sa tahanan, yun na yung ginagawa mo. Nag-discipleship ka na. Ito yung essence ng pagdidisipulo ng Panginoong Yesus sa kanyang mga alagad, maging ng Apostol Pablo kay Timoteo. Ang tanong, mahirap ba? Mahirap ba yung gawin? Sa isang araw, magbasa ka ng isang verse, and then sa loob ng pamilya mo, pag-usapan nyo, di ba? You will share each other. Actually, mahirap talaga kung lagi kang galit magsasalita sa miyembro ng iyong pamilya. Subukan mo rin nakasimangot sa iyong kabiyak. Di ba walang communication na mangyayari? That's why, napakahalaga na meron tayong pagpapakumbaba muna sa Lord. Amen? At kung meron tayong pagpapakumbaba sa Panginoon, actually nga, sa mga susunod na verses may nakalagay pa doon na maraming mga attitude or character, pero isa sa mga dapat na hindi mawala sa atin bilang mga mananampalataya ay yung holy fear natin sa Panginoon. Dahil pag meron tayong ganon, then we will act accordingly. Kung ano yung pinapahayag na salita ng Diyos without hesitation. Di ba? Sa talata, dito sa ating teksto, yung salitang understanding sa Grego ay sunesis. Means it is the ability to understand facts and concepts, especially to see the mutual relationships between the various parts to the whole. It also describes the ability to assess any situation and decide what practical course of action is necessary within it. Ang sunesis ay ang kakayahang umunawa ng mga katotohanan at konsepto, lalo na upang makita ang magkatulad na ugnayan sa pagitan ng iba't ibang bahagi sa kabuuan. Inilarawan din ng sunesis ang kakayahang masuri ang anumang sitwasyon at magpasya kung anong practical na paraan ang kinakailangang gawin. Yun po yung understanding. That's why dito po sa verse, for the Lord will give you understanding. Ang komento nga dito ni Edmund Hebert, ang sabi niya, ito po yung kanyang pahayag, it is not that Timothy cannot grasp the meaning of the figures, yung figures of speech, but there is so much involved in them that he must be applying his mind to them to apprehend their full application. And Timothy need not fear that the mental activity demanded will be ineffectual. He is given the assurance that the Lord shall give thee understanding in all things. Wow! Hindi dahil sa hindi naintindihan ni Timoteo ang kahulugan ng mga talinhaga, yung pinapahayag ng Apostol Pablo, yung 3 illustrations, ngunit napakaraming nakapakaloob sa mga ito. Kung kahit dapat niyang ilapat ang kanyang isip sa mga ito upang maunawaan ang kanilang buong paggamit. Bagay yung aplikasyon nito. At hindi kailangan na matakot si Timoteo na ang aktibidad ng pag-iisip ay hindi magiging epektibo. Siya ay binibigyan ng katiyakan na ang Panginoon ay magbibigay ng pang-uunawa sa lahat ng bagay. Amen. Actually, hindi lang kay Timoteo. Even sa atin din. That the Lord will give us understanding in all things. How? But before that, ito po yung translation ng Amplified Translation. Pero nakatagalog po ito. Ang sabi po rito sa ating talata, sa Amplified Bible, isipin mo ang mga bagay na ito na sinasabi ko
Unawain mo ang mga ito at unawain ang kanilang aplikasyon sapagkat bibigyan ka ng Panginoon ng buong kaunawaan at pangunawa sa lahat ng bagay. Ang challenge nito sa atin mga kapatid ay pag-isipang mabuti, unawaing mabuti ang sinabi ng Apostol Pablo. Bilang application nito, subukan nating tanungin yung ating sarili. Alam ba, subukan mo yung tanungin ng iyong sarili na bilang isang mananampalataya na disipulo ni Kristo, kung ikaw ba ngayon ay tapat, mapagkatiwalaan at lumalago sa buhay spiritual, then another question is, may panahon ka ba na nagbabasa at nagninilay-nilay maging magbahagi ng salita ng Panginoon? O kaya itinanggi o itinakwil mo ba ang iyong sarili upang higit na paglingkurang matapat ang ating Panginoon sa iyong buhay? Then, ikaw ba ngayon ay walang pagkompromiso sa kabila ng pressure na hatid ng mundo? O kaya naunawaan mo ba ang kahulugan ng disiplinahin ang sarili, tanggihan ang sarili at magsikripisyo? Handa ka bang ibigay sa Panginoon ang hinihingi niya? Kapatid, kung oo lahat ang iyong sagot, ang talata ay nagpahayag at nagbigay ng everlasting promise na bibigyan ka ng Panginoon ng pangunawa sa lahat ng bagay. Yun po yung sagot, mga kapatid. Ang saloobin ni Greg Herrick patungkol dito ay, the key to transformation is meditation, which means prolonged reflection on a passages or truth in order to penetrate its meaning, relating it to other doctrines and life, and hearing God's voice in it. Sabi niya, ang susi ng pagbabago ay ang pagninilay-nilay na nangangahulugan ng matagal na pagmuni-muni sa isang sipi o kay mga sipi o yung katotohanan upang matalos ang kahulugan nito. May ugnay ito sa ibang mga doktrina at buhay at marinig ang tinig, yung small voice ng ating Panginoon. Ang dugtong na sabi niya, meditation is the bridge to meaningful obedience. Ang pagninilay-nilay ay ang tulay sa isang makabuluhang pagsunod. Paul told Timothy to think seriously or think sincerely about what si Paul, said, and that the Lord would give him insight into it. Wow! Sinabi ni Pablo kay Timoteo na pag-isipang mabuti yung kanyang mga sinasabi at bibigyan siya ng Panginoon ng kaunawaan tungkol dito. Hindi lang si Timoteo, maging sa atin. Amen? Kaya kapatid, naunawaan mo na ba ng mas maliwanag pa ang pagiging disipulo ni Kristo? Last Sunday, during sa discussion question, nag-iwan sa akin ng impression tsaka malaking kaisipan o palaisipan kung paano mag-manifest sa ating iglesia ang misyong iniwan ng ating Panginoon Hesus. Na ito'y nangyari matapos po doon sa discussion namin na ang isang kapatid ay nag-share ng kanyang burden sa church ministry. Although naging makabuluhan naman yung aming sharing, pero ang tanong, are we as a church obey the Lord's Great Commission? Tayo ba ay sumusunod sa iniwan na Great Commission ng ating Panginoon? Ano yung Great Commission? Yung summarize lang, di ba? To make disciples. Yun yung pinaka nakapaloob doon sa verse na yun, Matthew 28. Ngayon, paano natin ito maisa sa katuparan? Habang hinahanda ko yung mensahe, may verse na nagbigay kurot sa aking puso na nagpapaalala kung ano ang disenyong buhay ang dapat tahakin ng mga nananalig kay Kristo. I mean, yung sa mga tunay na disipulo. Ito'y walang kupas na katotohanan na ibinigay sa atin
ibinigay ng Panginoon sa atin bago pa siya maipako doon sa krus ng Kalbaryo bilang paghahanda sa kanyang mga alagad. Ang sabi ng talata sa Lucas 9 verse 23, at sinabi niya sa kanilang lahat, ang sinumang nagnanais sumunod sa akin, ang sabi ng Panginoon Kristo, ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang cross at sumunod sa akin. Wow! Kapansin-pansin sa talata mga kapatid na hindi sapat na hanggang pagnanais lang. Hindi pwedeng hanggang desire lang ang pagsunod sa Panginoon. Bitin ang iyong pagkadisipulo kung hanggang feeling lang at walang action. Di ba? Actually, the truth doesn't define what we feels. Instead, kung ano yung sinasabi ng Biblia. Hindi dahil sa kung ito yung pakiramdam ko, ito yung desire ko, ito yung nais ko. Kundi kung ano yung katotohanan na ipinahig ng Panginoon. Kung ganun, kung hanggang desire lang, worst thing is baka hindi pa talaga naging Kristyano. Lalo na kung walang nagbago sa iyong buhay, kapatid. Remember, to follow the Lord Jesus Christ is costly. What He requires ay hindi yung iyong kakayanan, hindi yung katalinuhan mo, hindi yung kayamanan mo, kundi ang iyong buhay na dapat buong puso mong isuko sa Kanya. The verse says, itakwil ang iyong sarili. Ito'y buong pag-surrender mo sa Panginoon. Wala kang itira. And also, ang sabi diyan, pasanin araw-araw ang iyong cross. Ito'y pagtitiis mo para sa Panginoon. And lastly, ang sabi ng Lord Jesus, sumunod sa akin. Ang loyalty mo, kapatid, ay para lamang sa Panginoon. So kapatid, unawain mo itong mabuti bilang disipulo ng ating Panginoon Kristo. Amen? Ngayon, balikan natin ang ating panukala. Ang Panginoon ang magbibigay ng gantimpala sa mga anak niyang nagpapakumbaba na naunawaan ang kanyang kalooban at ginagawa. First thing first ay, siyempre nakapakinig na tayo ng salita ng Panginoon. By the conviction ng Lord Holy Spirit in our heart ay, nung revelation na yon ay ating tinanggap. And of course, matapos nating tanggapin yon bilang pagpapakumbaba sa Panginoon, siyempre yung tayo sumampalataya sa Panginoon Kristo, yung pagpapasakop natin sa Kanya ay nang malaman natin na ganito pala yung Kanyang kalooban sa aking buhay, ang sumunod sa Kanya ng buong puso. Of course, nandoon na yung action, nandoon na yung paggawa. For example, yung isang part lang nga na iniwan ng ating Panginoon Kristo nang siya ay muling nabuhay mula sa mga patay. Diyan, matapos siyang naipako sa cross, tapos muli siyang nabuhay 3 araw, matapos siyang umakyat sa langit. Ay bago siya umakyat sa langit, by the way, meron siyang iniwan sa kanyang mga alagad, sa atin. Ano yung iniwan niya? To make disciples. At kung naunawaan natin yung saloobing ito, yung mensaheng ito yung kalooban ng Lord sa bawat isa sa atin. Of course, yung first na kalooban niya, to believe the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior. And bilang mga ligtas na, pagpapasakop sa kanyang kalooban ay yung paggawa naman na makikita sa atin. Dahil ito yung nagpapatunay na siyang bunga ng ating kaligtasan. And yun nga, ginagawa. At alam niyo po, minsan may mga pagkakataon man na nandoon yung pag-uusig, nandoon yung paghihirap, nandoon yung pressure. Pero remember kapatid, mayroong gantimpala. Ang malaking portion ng gantimpalang ito ay sa langit pa natin makukuha. Pero kahit nandito tayo sa mundong ito, dahil sa ating paggawa at pagsunod mo sa kalooban ng Diyos, ikaw ay mayroong matatanggap ding gantimpala sa mundong ito. Amen? Hopefully, kapatid, unawain mong mabuti ang pagiging disipulo.
Tanungin mo sa sarili mo, tunay ba akong disipulo ni Kristo? Remember, sinabi ko nakaraan, ang word na disciples ay came from the word na discipline. Pag sabihin mong disipulo, may disiplina. Kaya nga yung instruction ng Apostol Pablo sundalo, atleta, magsasaka. May mga iba-iba silang disiplina. Meron din silang pagtsatsaga, may pagpapagal, may pagtitiis. May mga layunin. Pero iisa lang ang pinakadahilan to glorify God. Wow! And I hope you understand clearly and you will obey sincerely being a disciple of the Lord Jesus Christ. Amen? Isa puso ang mensaheng ito bilang tunay na alagad at disipulo ni Kristo ng ating Panginoon. Kaya bilang pagtatapos, naalala niyo ba kung paano nabuo yung diamond? Ito sa pamamagitan ng matinding temperature at matinding pressure. Ang pagiging Kristiyano ay marami tayong pressure sa buhay na kinakaharap. Na kung atin mang mapagtatagumpayan ito, ay kikinang ka katulad ng diamante. Wow! Kaya sa mahirap na araw, kapag ang mundo ay parabang nasa iyong balikat na, tandaan kapatid, ang mga diamante ay nabuo sa ilalim ng bigat ng mga bundok. Kaya matutong harapin ang pressure at magniningning bilang isang diamante. Iiwanan ko kayo ng mensaheng unawaing mabuti ang pagiging disipulo. God bless you. Dahil ang Diyos, kami taos pusong nagpapasalamat. Nagpapasalamat, Ama, sa inyo pong kabutihan sa aming mga buhay, na kami iyong tinawag, na kami iyong binigyan ng karunungan upang maunawaan ang tunay na kahulugan ng pagiging alagad mo, pagiging disipulo mo, O Jesus. Salamat sa mga talatang ito upang ang bawat isa sa amin ay makalakad ng walang anumang sagabal na hindi po, Panginoon, magdala ng mga maraming bigat o pasanin dahil sa sariling interest or pagiging makasarili or ano man pong mga ugaling hindi po nakapagbigay lugod sa inyo. O Lord, I pray as a church na nawa po, as you requires us, yung ugali po, Panginoon, pag-uugali to become a Christ-likeness, or even, Lord, yung pagtakwil sa aming sarili, yung pagpasan ng krus at pagsunod sa inyo, I pray na kayo po, Panginoon, ang siyang patuloy po na magpaunawa nito sa bawat isa sa aking mga kapatid, that they will understand clearly and sincerely na gawin po nila, Panginoon, ang iyong pinapahayag. Ako ay isa lamang mong instrumento. At ako din po, Lord, ay nananalangin patuloy na kahabagan ang iyo pong iglesia. Na kayo po, O Diyos, ang siyang patuloy na maging sentro at magawa po ang iyo pong iniwang mission para po sa amin. Humihingi po kami ng kapatawaran ano may pagkukulang po namin. And Lord, also, I am praying that may you continually give us your grace, Lord, upang patuloy po kami na maging matatag, despite man sa anumang hamon sa buhay, and especially, Lord, na mag-manifest yung kami bilang iyo pong disipulo sa iyo pong iglesia. Salamat po sa oportunidad at pribilehiyo na kami malayang makapag-aral ng iyo pong salita, na hindi po katulad sa ibang bansa. And thank you, Lord, for giving us continually yung favor. At muli aking pong dalangin na bigyan niyo po ng discernment po, Panginoon, ng bawat isa, that we walk nga po according to your will, O God. Thank you for this encouragement
maging Panginoon sa inyo pong pagtuturo upang kami maging makinang pa sa buhay na ito katulad po ng diamante. Salamat o Diyos, at sa inyo lamang po ang kapurihan. Akin pong binadalangin at pinagkatiwala po sa inyo ang inyo pong patuloy po na pagkilos sa aming bansa na makalaya na po, Panginoon, sa pandemya ng COVID-19. Lord, may you continually intervene us. And thank you po sa patuloy po na pagbaba ng mga kaso nito. And praying po, Lord, na kayo po nawa ang siyang patuloy po na magpatatag sa iyo pong mga anak. At ninadalangin po na marami pang mga tao ang ma-reach out po ng bawat iglesia niyo po, Panginoon, dito sa Pilipinas, maging sa buong mundo, na madala nga po sa inyo yung mga tao po, Lord. Purihin po kayo, O God. Nandalain ko po sa inyo din pong iglesia, sa aking mga kapatid, ano man po yung alam pong mga pangangailangan. Ito man po, Lord, ay pa sa physical, financial, emotional, intellectual, at maging sa buhay spiritual. Nawa po, O Diyos, kayo po nawa ang mag-unat ng iyong mga kapangyarihan, dakilang kamay, na tugunin ang alam pong mga pangangailangan. Maraming salamat, purihin po kayo. At ang lahat po ng ito ay ang samot panalangin po namin na may pagpurit pagdakila sa pangalan po naming Panginoon Hesus. Amen at amen. Mga kapatid, maraming salamat po. To God be the glory. Ang pagbibigay ng ating mga tithes at offering ay pagsamba sa ating dakilang Diyos. Sabi po sa kasulatan sa 2 Corinthians 9 verse 8, magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay, at higit pa sa inyong pangangailangan, upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Ito'y pangako sa atin ng Panginoon na dapat nating panghawakan. Sige po, ating pong ilagay na ang ating mga tithes at offering sa basket. Sige po, samahan niyo po ako na ipanalangin ng ating mga offering. Panginoon Diyos, salamat po sa mga offering nga po na ito na nakapagkaloob po kami ng mga blessings nga po na natatanggap namin mula sa inyo. Salamat Lord sa patuloy niyo nga pong pag-sustain ng aming mga pangangailangan, financially, emotionally, Panginoon. Salamat po sa patuloy niyo nga pong pagkakaloob nito. Dalangin nga po namin na ang mga offering na ito, ang mga tithes na ito ay makatulong nga po sa aming kapwa, sa mga kailangan nga po nito, Panginoon. Bigyan nyo nga rin po ng karunungan ang hawak nga po ng ikapong ito na magamit nga po sa tama at sa naayon nga po, Panginoon. Tulungan nyo nga po, buksan nyo nga po ang puso at isipan nila sa mga gagawin nyo nga po, Panginoon, na pagkakaloob nga po dito. Salamat, Panginoon, sa inyong papurit parangal. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Upon life's billows you are tempest tossed. When you are discouraged, thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one. Your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Are you ever burdened with the load of care? Does the cross seem heavy